At katatawag ko nga lang ngayon sa Public Health Services. Kaya eto, dinodouble check ko yung isasubmit ko sa kanila na vaccination list ni Gray at saka ni Blue. Eto yung dala kong vaccination list ni Gray. Wala siyang proper baby book. Hindi gaya nung kay Blue na meron siyang notebook. Binigay yan ng pedya niya nung unang check-up niya sa Pilipinas. So papunta kami ngayon sa office nila para ibigay ko sa kanila yan. Ito ang unang step pag mag-update kayo ng immunization record ng mga anak nyo. Ibibigay nyo muna sa kanila yung dala nyong record kung saang bansa kayo galing para makita nila kung ano na yung mga naibigay na vaccine sa mga kids nyo. And then, pag na-review na nila yung sinubmit mong list ng vaccine na naibigay sa baby mo, tatawagan ka uli nila para i-book ka na nila ng appointment kung may kailangang ibigay na vaccine sa baby mo o sa kids mo. Naging mandatory na kasi dito sa Canada na kailangan updated ang immunization record ng mga bata bago sila pumasok sa school. At dito nga sa gilid ng Hudson's Bay ang Public Health Office dito sa Lethbridge. Medyo natagalan nga kami sa paghahanap dito dahil hindi rin naman kabisado ni Rowell yung mga ganitong pinupuntahan. Nung nasa Pilipinas pa lang kasi kami, hineads up na ako kaagad na kailangang dalhin ko yung immunization record ng dalawa dahil kailangan nga daw yon pag ipinasok ko na sila sa school o kaya naman sa day home. Kaya habang maluwag pa ang time namin, inasikaso na namin. Medyo ilang nga akong ibigay yung record ni Gray kasi nakita nyo naman mukhang isinulat lang sa scratch. At akala ko hahanapan pa ako ng kung ano-anong certificate para i-honor nila yon. Pero buti na lang hindi sila maarte, tinanggap ka agad. So ayan, pauwi na uli kami dahil natapos na naming i-update yung immunization ng dalawang bata. Maghihintay na lang uli kami ng tawag. At mga bandang mag-aalas 7 naman nung magkayayaan na kumain kami sa labas. Dinner na namin to at 7 PM na yung itsura na yan. Late nang lumubog si Mr. San dito. At dito kami sa paborito naming restaurant kakain sa Tuanwa. The best kasi yung fried rice at spring roll nila dito. Kaya lang pagdating namin, full house sila kaya naghintay kami ng konting minuto lang naman bago kami makaupo. 2 beses pa nga lang akong nakakakain dito pero nagustuhan ko talaga yung lasa ng spring roll at fried rice nila. Tapos, isa pang masarap yung seafood and vegetable sizzling plate. Laging madaming kumakain dito at ang sabi nga sa akin, 4 na oras lang daw sila nag-ooperate. Magbubukas sila ng 4 PM at close nila 8 PM. O diba, ngayon pa lang ako nakarinig ng ganong oras lang ng restaurant. At tingnan nyo rin kasi ang servings nila. Ang dami, bawat order. Good for sharing talaga. At si Gray naman, yan ang paborito na kinakain dyan, yung beef noodle soup, yung Tuanwa special. At ito namang si Blue, kahit ano, walang paborito dito sa bata na to. Maganang kumain. Tapos ayun, pagkayari naming mag-dinner, umuwi na rin kami. So ayun lang naman ang ganap for today. Salamat uli. Hanggang sa susunod. Bye for now.